May isang bansa sa Eastern Europe na hindi masyado napapansin ng mundo. Pero kung alam mo lang, parang hidden gem to. Ito ang bansang Moldova. Bansang tahimik, malamig at puno ng magagandang babae na pwede mong maiuwi. Pero bago ka mag-imagine ng winter romance, vodka nights at mapakanta ng Mali Vodka, alamin muna natin kung anong klaseng buhay meron dito. Kasi sabi nga nila, don't judge a country by its cold weather. Tito John's TV. Ang Moldova ay dating bahagi ng Soviet Union. At nung nag-collapse ito, ayun, nakalaya rin sila. Pero sa totoo lang, para itong ex na ilang beses iniwan at sinaktan. Kaya ngayon, hirap na magtiwala sa gobyerno. Malaya nga, pero hindi alam kung anong gagawin sa kalayaan. Sa kasaysayan, ilang beses nang inokupa ang bansang ito ng Ottoman Empire, ng Russia at kung sino pang gustong sumubok. Ngayon, medyo tahimik na, pero yung mga sugat ng nakaraan ramdam pa rin hanggang ngayon. Pag pumunta ka dito, mapapansin mo agad ang daming magagandang bebot. Sabi ng mga turista, parang fashion show kahit sa palengke. Madalas may blue eyes, maputing kutis at yung tipong ngingitian ka lang, parang gusto mo nang mag-apply ng visa pangasawa. Pero wag ka, marami sa kanila single kasi kulang ang mga lalaki. Bakit? Kasi karamihan ng mga lalaki sa Moldova umalis para magtrabaho sa ibang bansa. Kaya yun, naiwan ang mga kababaihan na naghahanap ng love life at konting financial stability. Sa madaling salita, kung broken-hearted ka at gusto mong magsimula ulit, baka Moldova ang the one. Ngayon, pag-usapan natin ng pera. Alam mo bang isa ang Moldova sa pinakamahirap na bansa sa Europe? Ang average na sweldo ay nasa $200 hanggang $300 lamang kada buwan. O nasa 11,000 pesos hanggang 17,000 pesos lamang. Yung renta ng bahay, nako po, $150 hanggang $200 na agad. So imagine mo, may $100 ka na lang para sa pagkain, kuryente, damit at pang-date. Tapos talamak din ang corruption na narinig na natin sa Pinas. Marami ring proyekto pero hindi natatapos. May pondo pero parang multo. Naririnig mo lang pero hindi mo nakikita. Kaya yun, 25% ng populasyon ng Moldova ang umaalis. Kasi kahit magtrabaho ka ng husto, parang Pinas, kapos pa rin. Bukod dyan, halos wala rin namang pabrika na mapasukan. Puro pagsasaka lang ang kanilang ikinabubuhay. At walang malaking tulong o investment galing sa European Union. Ayon sa pinakabagong datos ng 2025, humigit kumulang 2.5 hanggang 2.6 million na lang ang naninirahan sa Moldova. Noong 1991, nang humiwalay sila sa Soviet Union, nasa 4.3 million pa ang populasyon nila. Ibig sabihin, mahigit 1.5 million katao na ang umaalis sa bansa sa loob lamang ng ilang dekada. Marami sa kanila nagtungo sa Italy, Germany, Russia at United Kingdom para magtrabaho. Ang klima dito malamig halos buong taon, kaya kung mahilig ka sa beach at sunshine, baka mabaliw ka sa lamig dito. Pero kung gusto mo naman ng cozy coat and coffee vibes habang naglalakad sa gitna ng mga lumang gusali, swak na swak sa'yo to. Pero warning lang sa paggala, halos sarado lahat ng tindahan pag taglamig. Pagdating mo sa Chisinau, ang kapital ng Moldova, mararamdaman mo agad para kang nag-time travel. Ang mga hotel, mga lumang gusaling parang ginamit noong panahon ng USSR. Yung mga furniture, mukhang galing pa sa Lola's Collection. Pero ang ikinaganda, mura naman. May hostel ka na sa halagang $20 kada gabi at may hotel na parang 1980s museum. At kung gusto mo ng mabilis na internet, bili ka lang ng SIM card na may 100 gigabytes for $10. Sulit din. Pagdating mo sa airport, huwag agad magtiwala sa mga taxi. Kasi minsan, pag narinig nilang tourist ka, biglang may special price na halos nangyayari naman sa iba't ibang bansa, lalo na sa atin.
Kaya gamitin mo na lang ang Yandex Go, parang Grab pero sa Eastern Europe. Ang pamasahe sa bus, parang piso fare lang, murang-mura. Pag namasyal ka sa Chisinau, mapapansin mo ang daming matatanda. Kasi karamihan ng kabataan, nagsibatsi na. Kaya minsan, parang naglakad ka sa Senior Citizens Convention. Pero kahit mga matatanda, ang babait at hospitable. Parang laging may ready na tsaa at kwento tungkol sa dating magandang Moldova. Gaya ng kwento ng mga lola natin noon na mas maganda raw ang buhay noon kaysa ngayon. Sa kabila ng kahirapan, nakikita mong determinasyon ng mga tao. Maraming nagbebenta sa kalye ng mga gamit na hindi na nila ginagamit para lang kumita ng kaunti. Yung iba nagtitinda ng prutas, damit o kahit lumang bakal. Pero lahat sila may ngiti at pag-asa sa mukha. Sa Moldova ang buhay survival mode pero hindi nawawala ang kabaitan. Sabi nga ng mga lokal, hindi kami mayaman sa pera pero mayaman kami sa puso. Kung mahilig ka sa history, mag-e-enjoy ka rito. Pero kung gusto mo ng modern skyline at mga glass tower, pasensya na. Puro luma at mga kalawang dito. Para bang abandoned buildings at hotels, parang iniwan ng kasaysayan. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, bawat gusali may kwento tungkol sa panahon ng digmaan, komunismo at kahirapan. Parang love life mo, luma pero puno ng kwento at paulit-ulit na kinikwento paglasing. Ang opisyal na wika ay Romanian, pero marami rin ang marunong mag-Russian. Kung marunong ka ng English, okay ka na. Ang pagkain dito, presyong Pinas lang din. Yung $4 o 200 pesos, may mainit ka ng pagkain sa cafe. Madalas karne, patatas at tinapay. Kung mahilig ka sa sabaw, perfect ka dito. Halos ng pagkain may sabaw. Parang comfort food ng buong bansa. Eto na, maraming kababaihan dito ang nangangarap na mga pag-asawa ng foreigner. Hindi dahil lang sa pera, kundi para lang sa mas maayos na buhay. Kaya sabi nga nila, kung hindi mo makuha ang ginhawa sa gobyerno, baka makuha mo sa asawa mo. Marami sa kanila ang nag-aasawa ng mga Westerners, Arabs o Americans. Pero kung ikaw ay Pinoy na may charm at syempre konting dolyar, aba, may labang ka. Hindi ito tulad ng Paris o Rome na puno ng selfie spot. Ang Moldova ay para sa mga taong marunong maghanap ng ganda sa tahimik at simple. Mura ang pagkain, mura ang tirahan at mura rin ang pamasahe kung ikukumpara sa iba pang bansa sa Europa. Pero wag mong asahan na kasing ganda ng mga katabi niyang bansa. Dito ang adventure ay yung mismong karanasan mo sa mga tao. Sa Moldova, sagrado ang pamilya. Ang bawat isa ay may obligasyong tulungan ng kamag-anak. Kung may mayaman sa pamilya, siya ang sponsor ng lahat. Kung may kasal o binyag, buong barangay ang invited. Mahilig din sila sa folk dance at traditional music. Parang fiesta ng probinsya sa Pinas. At kahit simple ang buhay, masaya sila. Hindi mo makikita ang Moldova sa world news, sa sports o sa social media ng madalas. Tahimik lang sila. Parang kapitbahay mong laging nasa bahay pero hindi mo kilala. Pero pag nakilala mo raw sila, ma-appreciate mo yung simpleng kabaitan at kultura nila. Kung may foreign investor lang sana, baka guminhawa ang bansa. Pero sa ngayon, sila muna ang underrated country ng Europe. Tahimik, malamig, pero may kakaibang init sa puso ng mga tao. At yan ang kwento ng bansang Moldova. Ang bansang halos walang nakakaalam. Pero pag nalaman mo, hindi mo na makakalimutan. Tahimik nga, pero may kwento. Mahirap nga, pero may dangal. At higit sa lahat, malamig nga, pero may init ng pagkatao. Kaya kung balak mo mag-travel sa Europe, huwag puro Paris o Italy. Subukan mo rin ang Moldova. Malay mo, doon mo mahanap ang forever mo. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli.